Dear Pastor Jeff, gusto ko lang itanong bilang Kristiyano, ano po ba ang definisyon ng salitang success? Ako po'y isang young professional na nasa mid-30s. Single po ako, walang anak, walang asawa, wala ring nobya. Subsob ako sa trabaho sapagkat ayaw kong masayang ang oportunidad na ipinagkakaloob sa akin ng kumpanya kung saan ako ay empleyado. Pastor, maganda ang aking karera at dahil dyan, wala na akong oras pa na makipag-date o makipagbarkada. Sa mata ng iba, masasabi nilang successful na ako kasi may maayos ng trabaho at maganda ang kita kahit papaano. Pero ika nga nila, money can't buy happiness. Pero mas naniniwala ako sa narinig ko na sabi ng iba na mapapasaya ka naman ng mga bagay na mabibili mo ng gamit ang iyong pera. Totoo naman po, Pastor. Nabibili ko ng mga dating hindi ko kayang bilhin dahil keep it sa budget. Pero ba't ganun? Parang may kulang pa rin. Posible bang ang pagiging matagumpay sa buhay at kumikita na ng sapat, subalit hindi ka pa rin tunay na maligaya? Gising, trabaho, kain, tulog. Yan ang araw-araw kong buhay. Pakiramdam ko, wala akong tunay na kaligayahan. Kung tutuusin, dapat kontento ako. Sa kabila ng maayos na sitwasyon ng aking buhay, posible ba na nasa maling direksyon ako? Anong say mo, Brad? Well, Jed, salamat sa napaka-honest mong paglalahad sa totoo mong nararamdaman, okay? Hindi ka rin naman, of course, nag-iisa, no? As a Christian, marami na akong nakakwento as a pastor. Maraming Kristiyanong professional ngayon, naramdaman yung tinatawag na silent emptiness. Alam mo yon? Sa social media, parang saya mo, pag-uwi mo sa bahay, parang ang lungkot. So let me affirm your honesty, kasi minsan, ang pagiging successful sa mata ng mundo ay hindi laging katumbas ng fulfillment ng puso. So tanong mo, ano bang tunay na tagumpay ayon sa Biblia? Well, sa mundo muna, yung success means, of course, big salary, high position, investment, assets, yan, nakaka-travel, lifestyle, prestige, okay naman lahat yan. Pero pag tinignan mo sa mata ng Diyos, success is faithfulness, fruitfulness, and finishing well. Kaya nga sabi niya, pag sinalubong tayo sa langit, well done, good and faithful servant. Wala yan sa taas ng sahod, Jed, o sa laki ng titulo na hawak mo sa kumpanya. Ang tunay na basihan ng success ay naka-align ka ba sa layunin ng Diyos? Kasi sa mata ng tao, ang yaman, pero sa likuran pala, paano ba na-acquire yung yaman? Di ba? Illegal ba't immoral? Ang tanong mo pa, pwede bang magtagumpay pero hindi masaya? Of course, because joy is not a fruit of status. Joy is not a fruit of success. Joy is a fruit of the Spirit. Sabi sa Biblia. Sabi po doon, one of the fruits ng Holy Spirit is joy, spiritual alignment. Ang ganda ng trabaho mo, biyaya yan ng Diyos. Pero kung hindi si Lord ang sentro, you'll keep chasing for more. 1 milyon na lang, isang kondo na lang, isang kotse na lang. Ngayon, EV naman. After nung EV, ano ba susunod mong gugustuhin? Kaya nga sabi sa Bible, what does it profit a man? Ang dami mong pag-aari pero you lose your soul. Tingin ko hindi pa naman nalulose yung soul mo, hindi pa nawawala, naliligaw lang. So ano ang kulang sa'yo, Jed, base sa aking pag-aaral, pagbabasa? Based on your letter, I sense, una, pagod ka sa routine mo, okay? Nagnanais ka ng connection both with God and with other humans. At ang tanong, ito ba talaga yung purpose ni Lord sa akin? Meron akong verse na magandang i-share sa'yo. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English, medyo familiar, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, ito yung mga practical ways na dapat mong gawin. Mag-set ka ng actual na pahinga, yung Sabbath, each week, just to rest, reflect, and worship God. Pangalawa, mag-join ka ng small group. Kung may simbahan kayo, mag-join ka ng spiritual community. Pangatlo, maggawa ka ng space for daily silence with God. Not just prayer. Basta ilista mo yung mga thankful ka with a grateful heart, ito Lord. And then tanongin mo si Lord, Lord, at this season, ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin? So let me end. Magdadasal na ako. You're not lost. You're just being called deeper sa relasyon kay Lord. Hindi mo kailangan iwan yung trabaho mo, Jed, para sumunod kay Lord. Baka kailangan ibalik mo lang si God sa sentro ng trabaho mo. It's not just about a successful life. It's about a significant life. Yung may saysay at purpose sa Diyos. Huwag ka titigil hanggang di mo natatagpuan ng Diyos. Dahil pag nahanap mo siya, yun ang tunay na success. Ay manalangin. Panginoon, salamat kay Jed sa kanyang pagiging tapat sa kanyang nararamdaman. Tunay nga, Lord, na hindi nasusukat
ang tunay na ligaya sa dami ng ari-arian. Sinabi mo na sa Bible yan. In fact, in-approach ka ng isang napakayamang lalaki, the rich young ruler, na may emptiness pa rin sa buhay dahil wala ka sa buhay niya. So Lord, sa mga tao ngayon na nagkakandikuba to buy the next fad, to buy the latest phone, to have the latest condo sa BGC, Lord, turuan mo sila na kung wala ka rin, Lord, sa picture, lahat na to ay walang kwenta. Seek first your kingdom and your righteousness, at itong mga bagay naman na to ay gusto mo rin para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.